Magandang umaga. Kami nga po pala ang panglima at panghuling grupo na magtatalakay sa Pilipino. At aming itatalakay ang epiko. Magandang araw nga po pala. Ako nga po pala si Casas at Ligid at aming tatalakayin ang epiko. Ang epiko ay galing sa salitang Grego na ipos na nangahulog ang awit. Ngunit ngayon ito ay tumutukoy sa pasalaystay na kabayanihan. Ito ay ipinapahayag, pasalita, patula o paawit. Ang epiko ay maaaring sinasaliwang ng ilang instrumento pang musika o minsan na ay wala. Tama ka, Casas. Para sa mga elemento ng epiko, ipapasa namin ang usapin kina Lorenzo at Terosa. Sila ang ating ang espekto ng harangang ito. Maraming salamat, Ligid. Ang mga elemento ng epiko ay mahalaga upang maunawaan ang kahalagahan nito bilang isang genre. Tama ka, Lorenzo. Ang mga elementong ito ay nagbibigay buhay sa mga epiko at nagpapakita ng mga katangiang ito na naghihimok sa mga mamabasa na sumama sa mga kaganapan ng kwento. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga elemento ng epiko. Ito ang mga karakter na bumubuo ng kwento. Karaniwang mayroong bida, kontrabida, at mga karakter na nagbibigay ng suporta sa kwento. Pangalawa, tagpuan. Ito ang lugar o lokasyon kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa epiko. Maaari itong maging malawakang lugar tulad ng isang kaharian o bansa, o maaaring maging espesipikong lugar tulad ng isang bundok o kagubatan. Atlo, paksa o tema. Ang pangunahing ideya o mensahe na nais iparating ng kwento. Karaniwang may kinalaman sa kabayanihan, pag-ibig at pagkikibaka laban sa mga kaaway. Ang genre o kategorya ng epiko ay isang uri ng panitika na naglalaman ng mga mahabang kwento na karaniwang naglalarawan ng mga kabayanihan, pakikipagsapalaran at mga pangyayari sa isang lipunan. Ang mga epiko ay karaniwang isinusulat sa tula o prosa at naglalaman ng mga makabuluhang aral, kultura at tradisyon ng isang lugar o bansa. Ugalian. Sa elemento ng kwento, ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Sa isang kwento, ito ang bahagi ng kababastahan ng ugalian o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga saraling pangalasin. Sa susunod na bahagi ng aming ulat, ako nga po pala si Aldinita At ako naman si Hipulon. ay maglalahad ng kwentong ng Rama at Sita. Ang kwento ng Rama ay Sita, ito ay isang epikong kwento mula sa Hinduismo na naglalarawan ng paglalakbay at mga pagsubok ni Rama at Sita, kasama ang mga karakter tulad nila Hanuman. Totoo yan, naglimita. Ang kwento ng Rama at Sita ay puno ng mga aral at pagsubok sa pag-ibig, katapangan at kabutihan. Ito ay isang kwento ng pagkakaisa at tagumpay laban sa kasamaan. Ating panoorin ang kwento ng Rama at Sita. Rama at Sita, isang kabanata. Epiko ng India, isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat, tumira sina Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng gusto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Si
Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Sir Panaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas na isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maricha. May galing si Maricha na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maricha na sina Rama at Lakshmanan ang mga kalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maricha. Kailangang umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya si Rama at Lakshmanan para hulihin ng usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin yan, paalanan ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari, bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis, habulin mo ang gintong usa. Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmana na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis ni Lakshmanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maricha. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Langka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ng hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana at pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan na makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Langka, sabi nito bago mamatay. Sinunog na magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ng hari ng mga higante sa Langka. Dinala ni Ravana si Sita sa Langka, ang karian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, sabi ni Ravana pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Langka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno.
umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya. Ngayon, alam naman natin ang mga elemento ng epiko. Ngayon ay alamin natin ang mga tauhan, tagpuan, genre o kategorya ng kwento at mga tema ng kwento. Una ay ang mga tauhan. Ang mga tauhan ay sina Rama, asawa ni Sita. Sita, asawa ni Rama. Lakshmanan, kapatid ni Rama. Surpanaka, kapatid ni Ravana. Si Ravana ay hari ng mga higante at mga demonyo. Maritsa, may kakayahang magbago ang sanli. Mga tagpuan sa kwento. Kaharian ng Ayodhya. Ito ang pinanggalingan ni Rama at Sita bago sila itapon sa gubat. Gubat. Ito ang lugar kung saan nagtagpo sina Rama, Sita at Lakshmanan matapos silang itapon sa Ayodhya. Langka. Ito ang kaharian ni Ravana, ang hari ng mga higante at demonyo, kung saan dinala si Sita matapos siyang akitin at dukutin ni Ravana. Ito naman ang tema ng kwento, pag-ibig at katapatan. Ipinakita ng kwento ang wagas na pag-ibig at katapatan ni Rama at Sita sa isa't isa. Kahit sa mga pagsubok at panganib na natiling matatag ang kanilang pagmamahalan at paninindig. Ito naman ang kategorya ng Rama at Sita. Ang epiko ng Rama at Sita ay isang kategorya ng panitikang Hindu sa India. Ang epikong ito ay tungkol sa mga kaganapan at pakikipagsapalaran ni Rama at Sita. Si Rama ay isang hari sa sinaunang India at siya ang kapitong avatar ni Vishnu. Sa Hinduismo, si Sita naman ay ang asawa ni Rama at siya ay itinuturing na avatar Lakshmi. Ang concert ni Vishnu, ang epikong ito ay kilala sa kwento ng dedikasyon, sakripisyo, katapangan at kalinisan ng loob ni Sita. Sa epikong Hindu ng Rama at Sita, mayroong mga tunggalian na naganap. Ang mga ilan sa mga tunggalian na mahalaga sa kwentong ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang labanan ni Rama at mga demonyo. Sa kwentong ito, si Rama ay lumalaban-laban sa mga demonyo na pinabubunuan ni Ravana, ang hari ng mga demonyo. Ang mga labanang ito ay nagpapakita ng katapangan at kahusayan ni Rama sa pakikipaglaban. Pangalawang tunggalian, pagkidnap kay Sita. Isang mahalagang tunggalian sa kwento ay ang pagkidnap kay Sita ni Ravana. Si Ravana ay nagnanais na kunin si Sita bilang kanyang asawa, kaya siya ay inilayo mula kay Rama at inilipat sa kanyang kaharian. Pangatlong tunggalian, paghahanap ni Rama kay Sita. Matapos ang pagkidnap kay Sita, sinimula ni Rama ang matinding paghahanap upang mahanap ang kanyang asawa. Ito ay nagdulot ng maraming pagsubok at tunggalian sa kwento. Labanan ni Rama at Ravana. Ang pinakamahalagang tunggalian sa kwento ay ang labanan ni Rama at Ravana. Sa huli, si Rama ay nagtagumpay na malabanan at mapatay si Ravana. At sa gayon ay nailigtas siya si Sita. Sa bahaging ito, ang aking ulat, ako po si Sanchez, ay tutuklasin ang paggamit ng mga pang-uri sa kwento. Ang mga pang-uri ay magbibigay ng detalye at kulay sa paglalarawan ng mga karakter, lugar at pangyayari sa epiko. At aming tatalakayin ngayon ay naglalarawan sa Rama at Sita. Ang epikong Rama at Sita ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga kulturang masasalamin sa kultura ng mga Hindu. At ito din ay naglalarawan ng mga konsepto tulad ng pag-ibig, pagpapakasakit, pagsunod sa mga kagustuhan ng mga nakakatanda, pagiging matapang at pagkakaisa. Sa huling bahagi ng aming ulat, ako nga po pala si Jaco Salem at Raimundo. Ang aming talakayin ay ang katangian ng epiko. Ito ay kinabibilangan ng haba at kahalagahan ng kwento, mga kahangangang pakikipagsapalaran at pagsasalarawan ng mga Diyos o supernatural ng mga elemento.
Totoo yan, Jerusalem. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay ng mga malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng epiko bilang isang uri ng panitikan. Tara na, at tumakon na tayo sa mga katangian ng epiko. Ang katangian ng epiko ay tumutukoy sa mga bahagi ng sakap na karaniwang matatagpuan sa epiko. Ang mga katangian na ito ay nagbibigay tatak at nagpapakita ng kahalagahan ng epiko bilang isang uri ng panitikan. Una ay ang bayani. Ang epiko ay kadalasang paglalaman ng isang bayani o katangian tauhan na may mga katangian ng kagitingan, katapangan at katalinuhan. Ang bayani ay karaniwang pinaghahalagahan at kinikilala ng kanyang lipunan. Pangalawa ay pakikipagsapalaran. Ang epiko ay naglalaman ng mga kwentong pakikipagsapalaran ng bayani. Ito ay maaaring mga labanang pisikal, paghahanap sa mga hamon at panganib o paglalakbay sa malayong lugar. Ang pangatlo ay paggamit ng makalumang panitikan. Ang epiko ay karaniwang sumusunod sa tradisyonal na anyo ng panitikan. Ito ay maaaring gamitin ang malalalim na salitang ginagamit noong mga sinaunang panahon at iba't ibang uri ng tula o berso. Ika-4, paggamit ng diagulo. Ang epiko ay naglalaman ng mga talastasan o diagulo sa pagitan ng mga tauhan. Ika-5, paggamit ng mga tauhan at tagpo. Ang epiko ay naglalaman ng mga iba't ibang mga tauhan at tagpo na magbibigay ng kulay at nagpapalawak sa kwento. Ang mga tauhan ay maaaring maging kaibigan, kaaway, tagapagtanggol o bayani. Ika-6, layunin at aral. Ang epiko ay karaniwang may layuning magbibigay ng inspirasyon, nagturo ng mga aral o magpahayag ng halaga at kultura sa isang lipunan. Ito ay naglalarawan ng mga pagsasanay, pagsusubok at pagkakataon para paunlad ng mga bayani. At dito na nagtatapos ang aming pagtatalakay sa epiko. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli!